itsura. Ito yung kulay green na alugbate. Yan. Yan ang itsura niya. Tingnan mo ng mabuti. Merong kulay lila nito, yung kulay violet. Sabi ng mga matatanda, yung kulay violet daw, yung lila, ay masustansya. Pero para sa akin, basta alugbate, pareho lang ang sustansya no, na ibibigay sa katawan ng tao. So, for some information about alugbate, paki-check nyo na lang sa aking weblog. So, yan ang itsura niya. Yan. Hindi ko muna siya hinimay, pero nahugasan na to para makita ni Tess kung ano ang alugbate. Yan. Yan. So, yan na magiging gulay ng aking tahong. Itong mussels. Malinis na siya. Binibili ko rito yung frozen one na half lang. Wala na yung kabilang shell kasi malinis. So, yan ang aking mga ingredients. Siyempre, yung 1 kilogram na mussels, alugbate, ginger, garlic, crush lang yung garlic. Mga 6 cloves, about 6 cloves na garlic, crushed. 1 big onion. Tapos, ang aking gagamiting oil, olive oil, and some water. Okay? Procedure tayo ngayon. Olive oil. So, mainit na ang ating oil. Lalagay natin yung onion. Doon nga pala sa, garlic, ginger. Doon nga pala sa mga nanonood ng Salamat Doc, ewan ko kung alam niyo yon sa programa na Salamat Doc sa ABS-CBN, palagi nilang tinatalakay about alugbate. Kung ano ang mga naidudulot nitong maganda sa katawan ng tao, nakakagamot. Maraming mga very very informative na binibigay nila tungkol sa halaman na yan. Pero dun sa weblog ko, meron din akong mga sinulat doon. At kung may mga time kayo, try to visit it at pagkukulan ng kaunting oras para magbasa. Okay? So, pagkatapos nating isahin yung sangkap na yan, lalagyan ko siya ng water. At pakukuluin. Hindi ko nilagay yung tahong kaagad kasi yung tahong 5 minutes lang luto na siya. Eh hindi natin gustong mabugbog yung tahong. So pagkukuluin ko muna yung tubig bago ko ilagay yung tahong. Okay? So, I think kumukulo na yung ating pinakasabaw. So, titingnan natin. Yes. So, ilalagay ko na yung tahong. Isa-isahin kong ilalagay kasi meron siyang tubig eh. Hindi natin gustong isama yung tubig na yon. Ayaw nating magkaroon ng ekstrang sabaw. So,
So, ayun yung tahong, oh, may tubig siya. So, kaya, inaano ko, pinapatulo. See? Hindi natin kailangan yung extra tubig na yan. So, tapos lalagyan ko na ng salt. At isasabay na yung alugbate. Kasi 5 minutes lang luto na yung tahong eh. Yung alugbati din madaling maluto. So pagsasabay na natin siya. Tatakpan ko uli at pag kumulo, babalik ta rin natin. I mean, hahaluin. Okay? Hanggang mamaya. So, ilalagay ko rin ito isang cube pang dagdag lasa. Normal, hindi ko dapat ito lagyan kasi mas ayaw nating sirain yung lasa ng tahong. Pero tinikman ko kanina, medyo matabang. Kaya lalagyan ko siya ng isang cube. Isang cube para pang dagdag lasa. So, hahaluin. Hindi pa luto eh. Kahit yung alugbati, hindi pa siya luto. So, takpan muna natin muli. Para kumulo siya. So, luto na sigurado ito. Yes! Maghahain na. Yan, luto na pati yung alugbate. So, luto na yung ating soup. Maghahain na ako. Ayan ang itsura niya. So, ito na yung aking tahong na merong alugbate. Luto na siya.